Hello guys, at dahil nga wala ang ating mga bossing ng 2 araw, pero day off ko naman bukas. Ngayon ay, after natin magpabunot ng ngipin, nagpalit ako ng bedsheet, nilinis ko, nilagyan ko ng alcohol yung kwarto nila dahil nga may mga sakit. Na ospital nga yung alaga ko. Inilabas din nila at magta-travel nga, lumaya sila. So ngayon ang ginawa ko, gusto kong mapaputi yung mga pagitan nitong tiles. Parang na-vlog ko to dahil inyo dati na pinaputi ko pero hindi effective. So ngayon binabad ko siya sa ito yung ginamit ko. Ewan ko kung magiging maputi siya. Ayan, Mr. Muscle, tapos merong ganito, Safe. Ayan, 2 na yung ginamit ko. So itry ko muna dito sa kusina hanggang dyan sa may yan, nilagyan ko siya. Bago tayo kumain, saka ko yan babanlawan mga ilang oras habang tayo magtitiklop muna nung nilabhan ko. Grabe, ang dami ko nilabhan. Tapos ngayon naglalaban na ulit ako ng mga bedsheet at saka nung mga hinubad nila ngayong araw. Nang pag-alis nila bago umalis ay ang dami na namang mga labahin. So, ito yung labahin ko. So, ayan, magpa-plancha at saka magtitiklop. Tapos, maya-maya pag naluto na yung ating lugaw. Lugaw lang muna kasi yung inano ko, guys. Kakainin ngayon dahil nga nagpabuno tayo ng ngipin. Pero sobrang effective nung gamot. Sobrang galing as in parang hindi ako nagpabunot. Wala akong nararamdaman. Nung pauwi lang ako dito, yung parang talagang numb, yung manhid, yun, namamanhid talaga yung kabilang pisngi ko hanggang dito sa may mga labi. Pero dito okay naman. Manhid na manhid, walang maramdaman. Itong ganito ko. Tapos, uminom ako nung binigay ni ma'am, nung doktor, isa. Mamaya after 6 hours, mag-iinom ulit nito. Ang galing niya, parang hindi ako nagpabunot, wala lang. Wala akong nararamdaman na kahit na as in, ewan ko lang. Pero wala na yung anesthesia pero walang sakit. Parang walang ang binunot Kasi yung ngipin ko, ay naitapon ko na yung ngipin guys. Ano siya, yung diba buong ngipin. Yung akin, natanggal na yung ibabaw. Kumbaga napudpud na yung ibabaw kasi nasira na. So, kalahati na lang yung nalang pinaka-roots ang nandyan. So, madali lang nilang tinanggal as in. Pinasok yung plies sa bibig ko. Tapos, sabi niya, may pressure daw. Kung ano sinasabi niya sa akin, aba, wala pang 1 minuto, tapos na, parang magbilang ka lang ng hanggang 10. Yun na, sabi niya, it's done. Kala ko naman, nang tagal-tagal pa at nagkikikwento pa siya na, baka ako masyado, yung ma-force daw siya sa pagtanggal kasi malalim. Aba, maya-maya, it's done. What? So fast. Tapos umalis na yung doktor, parang nagmamadali yata yun. Ang galing niya, grabe, wala pa talagang hindi lalagpas talaga ng 10 seconds, promise. Tanggal na yung ngipin. Ang galing. Or baka mababaw lang talaga yung ngipin ko. Kala ko nga matatagalan kasi nga wala na yung ibabaw ng ngipin. Na siya? Na pudpud na. So, kala ko talaga matatagalan ako nun. Pero okay naman. So, yun. Wala akong nararamdaman kahit ano. So, tomorrow guys naman, samahan nyo ulit ako. Magpapacheck up naman ako ng aking likod. Yung likod naman. So, yung binigay ni Amo na 5,000, nabawasan natin ng 2,200 para sa ngipin. Tapos, bukas, magpapacheck up naman tayo ng aking sa likod. So, tingnan natin kung anong nasabihin ng ospital. So, ayun. Kunin ko lang yung mga sinampay ko. Tapos, magplancha, magtiklop muna ako. Amoy na amoy ang Clorox. Mamaya titingnan natin. So, ayan yung mga binabad ko. Dito, hindi. Sa kwarto ko. Ayan lang binabad ko dyan sa kusina. Sana pumuti-puti naman. Pag natuyo na siya, bukas, saka natin makikita. Pero ngayon na nakababad pa siya. Tapos pag nabanlawan na natin, hindi pa masyadong kita. Mamaya, ibabrush ko pa yan. May toothbrush ako. Babrushin ko pa yan bawat kanto. O, diba? Nakapaglinis na ako ng lahat-lahat na. Pero wala akong naramdaman sa ngipin ko, guys. Grabe. Ang galing naman. Ang galing guys. Ayan napagod ako dito. Alam mo, alas 7 na ngayon saka lang ako natapos kasi bumubula. Ang tagal ko bago naalis yung bula. Pero after that, ayan, natuyo na siya. Ang puti. Kita niyo yung pagbabago doon sa previous video natin. Tapos, ito yung hindi ko na linisan. O, di ba? Kita niyo yung mga itim-itim. Dito yung kwarto ko. Hindi ko pa yan nalagyan. Pero paglabas dyan, kita niyo naman pantay ang kulay. Di ba? Kitang-kita yung pagbabago. Ang galing. Sana matuwa mga amo ko. Ang linis, guys. Ay, makakakain ako. Alas 7 na. Tapos may isasampay pa akong damit. Diyos ko, day. O, diba? Ang galing, Namuti talaga siya, guys, Galing. Hehehe.
Time! Sa wakas. Kanina pa to tapos. Ala, hindi pa ako nagsampay, guys. Siyempre, unahin natin kumain. Ayun, oh. Alam niyo yung ginawa ko dito, sabi ni Papa Alden. Ano yung pagkain mo? Pagkain ba yan? Anong luto yan? Ay, Diyos ko. Ako, iniisip ko lang kasi yung magiging healthy ba? Ewan ko ba? Puro healthy ako. Ganito naman nangyayari sa katawan ko. Ano ba yan? Pero at least, di ba? Nagtutry tayo maging healthy. So, naglagay lang ako ng bigas, tubig, tapos nilagay yung kalabasa, and then karne, tapos spinach. And then, dito kasi yung rice cooker, pwede mong iset na congee or maluluto yung lugaw. And then, paglabas ganito na. Durog-durog na yung mga gulay and yung karne. And may lasa naman siya, guys. So, ayan. Nilagyan ko lang konting asin. And then, let's eat na. Alam nyo naman, bagong bunot ng ngipin. So, kailangan natin maglugaw-lugaw muna. Pero, in fairness hindi naman masakit. Kumain ako kanina ng tinapay, tsaka biskwit. Hindi ko na naramdaman na masakit yung ngipin ko. So, thanks God, hindi tayo nahirapan. Yun ang iniisip ko. Sabi ko, naku, mamayat ako lalo nito kasi hindi ako makakakain ng maayos. Pero okay naman siya. Pero naglugaw na rin naman ako. Kaya, yun na lang muna kainin natin. Mas madaling lutuin at ang dami kong ginawa kanina. Pero natutuwa talaga ako sa sahig. Grabe, ang linis, oh. O, diba? Ang layo ng pagkakaiba dito. Alam nyo na yung next project. Ito naman sa kwarto. Kaso, ang tagal niya. Dapat nagta-travel sila. Matagal linisin. Kasi, bumubula pala yung pang-alis. Pang-linis. Pero, ang ganda, no? Matutuwaan mo ko sigurado. Ay, kain muna tayo. Ayan na tayo, guys. Pocoy Hospital. Siya, guys. Kaso, hindi ko alam kung saan ako dito mag-e-entry. Saan ako papasok? Diyos ko, kinakabahan ako, wala akong kasama. Paano ba mapapacheck up dito? Hello! Ito yata yung entrance. Diyan yata tayo magpapatingin. Kain muna tayo, guys. Oy, syempre kailangan malambot lang ang kakainin dahil bagong bunot. So, tapos na ako doon sa ospital. Hindi ako makapag-vlog dahil bawal doon mag-video-video. So, mamaya ako kayo babalitaan. Kain muna tayo dahil gutom na ako. 12:30 na ngayon ng tanghali. And mamaya pupunta ulit ako sa isa pang ospital. Hindi ako satisfied dito sa hospital na pinuntahan ko. Mamaya ako na ikikwento, ha? Kain muna tayo. $70 ito, guys. Kasama yung drinks. Ito yung resulta ng pagpapacheck up ko kanina, guys. Babalita ko sa inyo. Sa Pocoy Hospital ako nagpa-check up. Ang bayad ay 180 Hong Kong dollar. Kasama na rin yung pag-x-ray, yung sa dugo, yung sa ihi, lahat na. So, niresitahan ako. Napakadami nito, guys. Sobrang daming gamot. After ko magpa-x-ray, wala naman sila dun sinabi about dun sa bukol and dun sa scoliosis ko. And sabi lang nila, muscle pain lang daw kaya sumasakit yung likod ko and something like that. So, hindi ako satisfied dun sa result na sinabi nila. Gusto ko ulit magpa-check up. And ang mali ko kasi hindi ko nadala yung x-ray ko before. Nung nag-apply ako dito kasi diba in-x-ray tayo, meron pa akong copy. Hindi ko yun nadala. So, kanina, nung in-x-ray nila ako, ewan ko ba, bakit wala silang na-topic na about sa scoliosis ko and sa bukol? Eh, meron naman yun makikita sa x-ray. So, ibig ba sabihin, wala na yun? Hindi nila nakita? So, ayun, ang sabi lang nila sa akin, baka daw muscle pain. Kasi nga, sobra daw yung trabaho ko and mababa din daw yung sa something sa blood. May something na mababa, ganyan. Kaya daw, ganun siguro yung nararamdaman ko. Pero, hindi ako satisfied sa result na sinabi sa akin ng doktor. And ang dami niyang gamot na nireseta. Meron pa bago ako kumain after meal. So, for 1 week ko to na medication and binigyan niya rin ako ng ointment para kapag sumakit daw yung something sa likod ko or sa mga buto-buto, ito daw yung ipahid ko. Ay, pero sana nga ganun talaga. Sana nga ganun lang. Wala talagang something sa katawan ko, di ba? Ito yung sarap. Tapos katapos ko lang maglinis ng mga cabinet, naalala ko lang dati kung gaano kadaming cabinet ang nililinis ko talaga. Grabe, halos yung isang bahay dito na nililinis ko, kusina lang dun sa dati kong amo. Tapos kung ang kumain kanina nung pansit canton tsaka itlog ay bumaba nga yung lola para bigyan naman ako nitong soup.
Ewan ko kung anong tawag dito pero marami siya mga seeds. Ngayon nga ay gusto ko na laging kumain ng mga ganito kasi alam ko yung mga benefits niya. Maganda siya sa katawan. Kaya nung una, ayoko nito kasi hindi ko gusto yung lasa. Pero ngayon, kahit anong klaseng lasa pa yan, basta soup na bigay nila lola, kinakain ko talaga, iniinom ko yung sabaw, pati yung laman. Pero sila, hindi na nila kinukuha yung laman guys, tinatapon na yun. Pero pag ako, binigyan ako, kinakain ko lahat. For good health, o diba? Lagi nga sila dito may mga soup guys, basta Chinese.